Wait lang. Yan, ano pala. Ano pre? Ano ba kailangan natin? Wait lang. Lista ko ah. Hindi, wait lang. Lista natin. Anong topics natin sa ACE? Una, diode circuit. Yun, hindi, wait lang. Ano pa to? Unit test na to, di ba? Para sa lecture. Wait, yung lecture pati ba sabay? Okay, tingnan natin. Wait lang, nasa recording ata yun eh. Pero yung kailangan yung diode circuit, diode clipping, clipper na lang. Clipper tapos ah pati yung ano to, yung positive bias shit na yan. Hindi, may battery sa ano. Okay, tapos yung bridge rectifier. Di ko alam kung nag-full kung hindi sa bagay. Explain ko na lang. Alam ko nag-bridge rectifier sa mami. Okay. Ito discuss natin yung series pati parallel. Alam ko hindi tayo nag-parallel kay ma'am, pero common kasi yung parallel sa rectifier, sa bridge lalo. So, hindi, ah, hindi, kasi pag sabihin natin ano, simulan na natin, I guess. Ipag, ito series, gets na natin to eh. Gets na natin paano kagana to. Tama? Either depende sa diode mo kung silicon, 0.7. Pag germanium, 0.3. Pag ano to, gallium arsenide, 1.2. 1.2 ba? O tama, 1.2 volts. Tapos yun na yung lagi na to, concept na to. Ano pa ba? Mamaya na tayo siguro mag-terms. Oo, siguro concept na lang muna. Okay, pagdating kay parallel, kasi CK series, ano lang yan eh. Di ba kunyari, ito yung battery. Makukuha ko na agad to eh. Makukuha ko na yung voltage nito. Kasi ano akong 0.7 to eh, tama? Either po, ano, sabihin natin 0.7. Tama? Like, ano ko na lang to, ohms law. Ohms law tuloy. Kunyari, ano lang, sa source, ano, voltage source minus 0.7. Oh, pero sabihin na natin forward para mapadali buhay natin. Assume natin ito na forward. What do you mean zero? Oo, wala kang voltahe dito pag ITI. Pag practical, ano, meron na. O ano, may ideal pati practical pa pala. Anyway. So, yun yung sa series. Madali ka na lang kunin to. Madali ko na rin kunin si current. Kasi naka-series naman na yun eh. Kasi yung current total is kung ano man yung current ko sa diode. Current ko sa diode, pati sa current ko sa resistor. Tama? Diba yun lang yun eh. Pero kay parallel, iba na. Sabihin natin meron akong voltage source. Wait lang. Check ko kung nag-credit. Okay. Sabihin natin may voltage source ako. DC pa lang to ah. DC pa lang. Sabihin natin may load resistor ako dito. Wait lang. Sub ko lang to. Ayun, ano pala. Sabihin natin may load resistor ako dito. Labelan natin RL. Tapos, naka-parallel daw. May parallel daw na ma-diodes. May, yan. Natin may ganyan. Sabihin natin ganyan. So, sabihin natin, pasimplihin muna natin. Tanggalin natin yung resistor. Sabihin natin ito,
Kunwari silicon to. Ito, germanium. Ito case 1 to. Case 1 ng parallel. Different material of diode. Yan. Sabihin natin ba siya ng material. So, di ba pag parallel, same yung voltage na dadaloy dito. Di ba? Same yung voltage, iba lang yung current. Pero, tatandaan natin dito, pag parallel, tas iba yung material is, kung sino yung mas mababa yung voltage na kailangan, yun yung mag-activate, yun yung mag-on. Yun lang yung diode na mag-on, tas yung isa mag-off. So, ito 0.7, di ba? Kailangan niya to ng 0.7 volts. Ito kailangan niya lang 0.3 volts. Tama? Ibig sabihin, dito lang dadaloy yung kuryente ko. Kasi 'di ba, ang concept ng kuryente is path of least resistance. Ito may least resistance. Although hindi naman resistance si voltage, pero the fact na kailangan ko ng mas mataas na voltahe dito kay silicon kaysa kay germanium, mas gugustuhin ng mga electrons na magdadaloy kay germanium. Kasi mas madali nga naman dumaan dito kasi 0.3 volts lang naman yung kailangan ko eh. Tama? So, ibig sabihin, ang out ko dito ay 0.3 volts. 0.3 volts lang yung out ko dito. Or actually, wait na mali. Kasi sabihin natin may VIN ako. May VIN ako. Ang voltage out ko na ito ay VIN. Sige, sabihin natin 10. Okay, gawin natin to 10. 9.7. Ang out ko dito, 9.7 volts. Kasi dadaan ako dito ng 10 volts. Labas ko na 9.7 volts. Ito, 9. Huwag natin subtract. Ito, 0.7 eh. Mas mataas yung kailangan ko. So, dito na ako kay germanium. Yun yung case 1. Ito, susunod, case 2. Same material. What do you mean paano solving nun? Oh. Kasi technically hindi na dadaloy dito eh. Oo. Tama. Actually, pwede mo na lang gawin is, eto na yung circuit ko. Yan, may load resistor ako dyan. Tapos, yan. Ito, germanium. Ito kunyari, yung load resistor natin. Yan na yun. Yan yung circuit ko. Kasi patay na to eh. Ito, natin D1 dito. Patay itong si D1. Okay. Next naman is, same material. Okay. So, paano naman kung same material? Sabihin natin, copy lang natin to. Pero, i-trim ko lang yung circuit. Sabihin natin ganito. Yan. Ganyan. Sabihin natin parehas silang silicon. Diba? Kunyari may VIN ako dito. Sabihin natin 10 volts pa rin. 10 volts. Diba? So, ano yung labas ko dito? Ba't 8? Paano ka nagka 8? 10 to? Wait. Naka to? Parallel Mind you, parallel to. Mind you, parallel to. 9.3 lang. Ang V-out code, 9.3 lang. Kasi 'di ba ang mangyayari dito 10 volts dito 10 volts. Parehas silang 9.3. So, ibig sabihin, parehas tong bukas to. Yung dalawang diode. Pero nag-voltage drop na ako na ganyan.
medyo parang ginagago mo lang sarili mo dito. Kasi parang lang may out ko eh, kahit yung isa. And 9.3 lang naman, ano mo, pares lang sila ng in-out. Dinoble ko lang effort ko. Eto, may case 3. Ang case 3 ay parang different source, voltage source. Paano yan? Sabihin natin may circuit akong ganito. Natin ganyan. Tapos, sabihin natin, hanapin daw natin yung V out nito. Sabihin natin dito sa taas, sabihin natin 10 volts. Ito ay 5 volts. Ito, sabihin natin silicon. Ito ay germanium. Okay. Dito, mainly pinagkaiba nito sa case 1. Kasi kung titingnan mo, parang similar siya sa case 1 eh. 'Di ba? Pinagkaiba na lang, saan galing yung source? Saan galing to? So, paano natin isa-solve to? So, dito, may voltage drop ako na 0.7, di ba? Kasi silicon. Ito, 0.3. So, pag dumaan yung kuryente ko dito, ang papasok dito sa node na to, sige, ang papasok dito sa node na to ay 9.3 volts. Tama? Tapos, ang papasok dito sa node na to ay 4.7 volts. Paano yan? Dapat isa lang yung papasok dyan eh. 'Di ba? Hindi pwedeng 9.3 tapos bigla magiging 4.7. So, ang mangyayari dito, yung 9.3, mau-overpower niya itong 4.7. Kumbaga parang kina-cancel out na to. So, ang mangyayari, yung 9.3 lang yung papasok dito. Hindi. Hindi mo siya i-minus. Kasi hindi naman to potential difference eh. 'Di ba? Dumaloy ka lang eh. Papasok ka lang doon sa node na yun eh. So, para ma-overpower niya yung ah what do you mean ano? Eh, ano yung tanong mo? Bakit nga ba siya di potential difference? Ano ba definition natin nun? Parang, ah, wait lang. Siya maano eh. Organicum ko lang din to nakuha eh. Yung concept na to. Na para ma-overpower niya yung ano. Yung 9.3 ma-overpower niya yung isa. Kasi, parang sabihin natin sa ano, sa pipe. Sabihin natin sa pipe. Napaano ako dun ah. Sabihin natin sa pipe. Sabihin natin mas malakas yung pressure ko dito. Diba sabihin natin 9 kPa. Ito 4 lang. Hindi naman ibig sabihin ang labas nito 5, di ba? Tama. Kunyari may papasok ako dito 9 kilopascal. Papasok ako na fluid. Tapos dito may magme-merge na 4 kPa. Hindi naman sila magbabawas eh. Tama. 'Di ba? Para ang mangyayari is susundan niya lang. Hindi naman madadagdagan. Para magme-merge lang yung 4 kPa. Madadagdagan yung volume, yes. Pero yung pressure, parang ano pa rin. Ganoon yung, I guess ganun yung analogy na ano, pwede nating gawin doon. Yun. Yun lang naman yung cases sa ano. Well, I guess case 2.1. Kasi 'di ba same material. Ay, hindi naman siya same material. Sabihin nating yung pinakita ni Ma'am dati. May diode ako, tapos may resistor ako. Ano yung voltage out ko? 'Di ba? Para may 10 volts ata to. Tapos ito something resistor.
RS. Sabihin natin RA. Ano yung labas ko dito? Diba? So, technically, ang labas ko na dito, sabihin natin 0.7 to. 9.3. Tama? Kasi dito lang naman dadalo yung kuryente ko eh. Sa diode lang. Kasi technically, ito yung mas mababa yung resistance. So, magiging 9.3 volts. Yung magiging, tawag dito, yung V out ko. Uh, uh, ba't may mag-iiba? Ay, wait. Actually, yes. Kung ano lang yung naging current mo dito. Kasi parang ang nangyari na lang dito is, nag-cancel out mo yung resistor mo. So, parang kung dito, titignan natin. Kapag pinarallel, technically, hindi to parallel. Pero sabihin na natin, mukha siyang parallel eh. Anyway. Kung titignan natin lahat ng cases dito is, paano natin papasok si bridge rectifier? Diretso na akong bridge rectifier, mamaya na yung clipping. Kasi ang i-explain ko dito sa bridge rectifier is paano naging daloy ng kuryente. Hanap ako sample ng rectifier, yung circuit ng ano. Bridge rectifier circuit. Okay. Kay bridge rectifier, basically, yung power supply natin, bridge rectifier eh. Technically. Kasi parang tinatransform niya yung AC ng outlet natin into DC. So, si bridge rectifier, or like yung mga circuits natin in AC, na may diode, parang, ano na siya, parang technically yung sa power supply. Tinatransform niya from AC to DC. Okay, skip. Okay. Okay, actually, ano muna tayo, Clipper? Kasi, yung concept kasi ni bridge rectifier, based sa decay Clipper, pati positive bias. So, okay. Bago tayo pumunta doon kay bridge rectifier, since yung concept ni bridge rectifier is technically nasa Clipper, discuss natin si diode Clipper. So, kailan ka nga ba magkakaroon ng circuit na pwede mo siyang identify as diode clipper or positive bias, negative bias clipper is kapag ang voltage source mo is AC. Kasi 'di ba, ang AC sine wave, 'di ba? Ang out sine wave and alternating. 'Di ba? Basically, ang clipper is may pinuputol kang part. Tinetrim mo yung part na to para malimit yung voltage na pumapasok, yung output voltage pala, yung output voltage sa kung namang part na gusto mong paganahin. So, paano natin gagawin yun? Paano yung niya? So, yung basic na clipper is, meron akong AC. Meron akong AC circuit. Meron akong, I don't know, may load resistor ako dito na RL. Tapos, diode. Yan. Kung titingnan mo, parang naka-series lang din. Mukha siya, parang siya, series na, tawag dito, na diode circuit. Pero pinalit ako na yung voltage source. Yan. Then, na natin, kasi 'di ba ang input nito is sine wave. Tama? Yan, sine wave. Sine wave ang input niya. Pero paano yung output? Ano yung output nito? Natin dito. Ano yung output nito? So, dito na papasok yung, kasi 'di ba si AC, isang ikot dito, tapos isang ikot sa kabila. Tama? Tama? Yun yung concept ng AC. Alternating. So, paano yung output nito? Sabihin natin sa POV ng diode. Kasi iba na to eh. Iba na yung sa POV ng resistor eh. Didiscuss din natin yan mamaya. So, sa POV muna ng diode, di ba? Sa POV ni diode, okay, papasok ako,
alam ko na, sabihin natin 0.7 to, 0.7 volts. Diba? Tapos sabihin natin yung output natin, tawag dito, 10 volts. Sabihin natin 10 volts to. So, ibig sabihin, ang voltahe dito sa resistor ay 9.3 volts. Tama? Tama, 9.3 volts yun nasa resistor. Diba, sir? Hindi kita marinig. Nagsasalita ka man. Okay na. So, yun nga, narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Like, 9.3 volts. Kasi 10 volts minus ano. Okay. So, dito, kung titignan mo, bakit hindi 9.3 volts yung peak? Okay, sige, drawing ko muna. Kasi ang output na neto is, ang peak ko lang, 0.7. Bakit hindi, yun nga, bakit 0.7? Kasi yung oscilloscope ko, nakatap lang kay diode. Wala akong paki dito. Kumbaga, ang nangyayari dito, parang voltage divider ang dating. 'Di ba? Yun yung dating nito eh. Para ka nag-voltage divider doon sa diode. Kumbaga, parang wala akong paki dito. Kung ano lang yung voltahe doon sa ano ko, sa diode, doon ako magkakaroon ng paki. Kasi doon ko lang naman tinap eh, yung oscilloscope ko. Doon lang. Sa resistor, o doon natin ma-check. Tapos, yun yung sa forward bias. 'Di ba? Ito yung ikot ko sa positive cycle. Positive half cycle. 'Di ba? Dadaan ako dito, ano yung voltahe ko dito? 0.7 lang. 'Di ba? Tapos, pag negative half cycle na ako, dito naman, 'di ba? Dito naman. Dito, reverse bias na siya. So, bakit 9.3? Ma-absorb ng buong, ano to eh. Hindi, never mind. Actually, tama, 9.3. Never mind, tama. 9.3 nga pala. Kasi may, yeah, tama. Tama pala. 9.3. So, technically dito, 9.3 to. Yan. Buo pa rin to Pero ito, negative 9.3 volts. Diba? Kasi yung 0.7 na absorb na nung diode eh. So, natira doon, yung 9.3. Tama? So, wait lang. Medyo mahangit sa ano mo noise suppression mo na lang, pre. Ay, we. Sige. Oo. Meron. Pero, laksan mo na lang siguro boses mo. Sige. Okay. So, break tayo. Ito, negative 9.3 volts ito. Kasi nasa negative half cycle na tayo eh. Diba? So, tapos, ang mangyayari, tuloy-tuloy lang yan. Ito, mag-reach lang yan ng 0.7 volts. Tuloy-tuloy lang yan. Ito yung ito dapat yung makikita natin sa oscilloscope kapag tinap natin sa diode. Pero paano naman kung sa resistor? Sa resistor natin tinap. So, ito yung output ng resistor, yung pink. So, dito, titignan natin, makikita natin, ito 9.3 volts. Yun yung peak. Yun yung peak niya. Tama? Yeah. So, ibig sabihin, pag ganito pala siya. Yan, pag ganyan. Ang peak ko na, 9.3. Tapos, sa positive half cycle to Gets mo naman, bakit naging 9.3? Kasi yung so technically, ito ay voltage source minus 0.7 or kung ano man yung material ng diode ko.
Yun yung dapat makikita na output. Then, pagdating naman sa negative half cycle, wala na to. Wala na. Oh, kasi naka-reverse bias ako. Paano na mangyayari dyan? Wala na to. Wala tong ilalim. Crop out na to. Ang mangyayari, pag ganito na lang siya. Pag ganyan. Para nagpa-pulse. Nagpa-pulse lang yung voltahe ko. Positive half cycle. Wala. Wala kang voltahe dito eh. Wala kang voltahe sa resistor ko eh. Diba? So, dito na papasok yung concept ng half-wave rectifier. Kumbaga, ito isa tong half-wave rectifier. Itong circuit na to. Kasi half-wave lang yung nakikita natin eh. Ay, kumbaga parang may space siya na half-wave. Kasi ang itsura ni full wave, dire-diretso yan. Si full wave, ganito dapat yung output. Sabihin natin, pag ganun. Ganyan dapat ang output ni full wave. Okay, so, next dito sa clipper is yung positive bias diode. Wait, actually, may tanong ka ba dito sa una? Sa clipper? Sa mana? Yung current, ano lang naman, madali na lang naman yun eh. Diba? Kasi nakaseries lang naman to eh. Tama? So, next is yung positive bias. Clipping. So, natin yan. Wait lang. Tingnan natin kung tama yung madodrawing ko. Bias. So, wait lang. So, technically, si positive bias diode clipper, parang siyang ganito lang din. Pero pang ginagawa ni positive bias is imbes na nagli-limit ko lang sa 0.7, kasi kunwari sabihin natin, ay parang masyado maliit yung 0.7 na output ko. What if, taas ako na unti? Diba? Sabihin natin, dagdagan ng 1 volt. Sabihin lang natin. Yun yung trabaho ng positive bias diode. Yung trabaho niya. Kumbaga, may diode ako dito. Tapos, may DC source ako. Ayan. Battery. May battery ako dyan. So, sabihin natin, ito yung Vout ko. Diyan natin tinap. Ang mangyayari na lang dito is, since ang gumagana si voltage is from high potential, magpo-flow siya pababa into low potential. Kumbaga, yun na lang yung mangyayari dito sa diode pati battery. So, kumbaga, sige, tignan natin yung half cycle, yung positive half cycle. Ito may output ako na ganito. Yan. Titignan natin yung positive half cycle. Since si positive half cycle is forward bias, diba? Sabihin natin, ito ay may 0.7 ako, tapos sabihin natin 5 volts ang battery ko. Tapos sabihin natin may, 10 volts uli ako na source. Diba? So, ang mangyayari dito is, tandaan natin, nakatap lang tayo sa diode, yung oscilloscope natin. Kapag dumalo yung kuryente dito, kasi sabihin natin ilang voltahe na to, kasi pag inad ko to, 5.7, tama? Tapos ito magiging 4.3. Diba? So, mangyayari,
Etong 5.7, ang voltahe ko na dito is, at this point is 5.7 eh. Diba? Pababa ako dito. Kumbaga mangyayari, since forward bias naman to, pag-adding ko lang to. Wait lang, paano ba i-explain to na mas maayos? Ah, hmm. Ha? Yung dito? Dito sa case 3, dito merging? Or, saan ba? Dito? Case 3. Ah, bakit hindi pinag-add? Okay, that's an interesting question. Bakit hindi Ito hindi pinag-add, pero dito pwede, pero dito oo. Hindi naman necessarily kasi ah kung ko-compare natin to, medyo actually sobrang iba sobrang ibang case to eh. Kasi ito pa merge eh. 'Di ba? Sinabi mo na pa merge, ito hindi naman. Kumbaga parang nagkataon lang may naka-series lang ako na battery. Sabihin natin sabihin natin parang gito lang siya. Kumbaga may voltage drop lang ako dito. Parang ganyan lang siya. Nagkataon lang na 0.7 voltage yung voltage drop ko, tapos may 5 volts ako dito. 'Di ba? Add ko na lang. Sige, parang yung naging case. Yun yung naging case doon. Kaya, anong hindi mo gets? Oo. Oo. So, dito, ang labas ko na dito is 5.7 volts. Kumbaga, kung wala tong battery na to, 0.7 lang yan eh. Tama? 0.7 lang yan. Kapag naglagay ako ng DC source dyan, ang mangyayari na is, mabuboost niya yung limit. Kumbaga dito, ang peak ko na is positive 5.7 volts. Yun. Tapos is positive positive bias diode clipper. Oo. 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 Tapos dun sa pag nag-negative half cycle naman ako, same thing pa rin. Pero voltage source na lang to. Kasi technically ma-absorb ng buong diode lahat ng voltahe. 'Di ba? Hindi mang Hmm? Oo. Kasi naka-reverse bias na ako eh. 'Di ba? Ito 4.3. Pre, negative ito yung positive pag negative half cycle na tayo pre, negative half cycle. Oh, reverse bias. Wala tong ay, I mean ma-absorb niya yung buong lahat ng to. Wait. Ah, ba't niya i-repel? Yun yung tanong, ba't niya i-repel? Parang, ito lang siya eh, di ba? Parang, yung sa lab natin, kung tatandaan mo, pag ni-negative natin yung voltahe, ito lang siya, 9.3. Di ba? Walang current. Hindi. Wala ka lang voltahe dito sa resistor. Pero dito sa diode, meron. Wait lang.
Wait. Okay. Ang mangyayari pala dito, sa negative, is, since nandito na yung positive ko, parang, may positive 5 volts ako dito na bias. Ang mangyayari is, paano ba magiging negative up cycle nito? Huh? Wait lang ah. Bigla ko rin din na-realize to eh. Kasi 10 tas magpa 5 tas magpa 10 tas magpa 5. Wait lang. Wait lang. Same. Huh? Negative 0.7. Wait lang. Balikan ko si organic pre ah. Teka. Oh my god.
Okay. Pero di ako sure kung tama yung sasabihin ko. Di ako sure. May exit discuss ba to ni ma'am? Ito, yung may battery. Na-discuss ba to? Itong part na to? Yung negative. Same. Pero kasi, wait lang. Ito yung nasa isip ko. Kasi, kung dadalo ito, wait, dadalo ba to? Kasi positive is, di siya same polarity eh. Wait lang. Hindi to dadaloy, di ba? Itong kuryente na to. Kunwari, itong 10 volts papunta dito. Hindi to dadaloy, di ba? One way lang kasi direction ng ano, ng voltahe. Hindi, ito AC to, AC source. Okay, Sa kasi, negative cycle na ako. Papunta na siya dito sa kabila. kasi may ano. May battery. Alam ko dito lang siya titigil. Dito lang siya titigil. Pero, di ako sure kung i-add ko tong 10 plus 5. Pero kasi ba't may kasama ang alternating at saka yung ano, yung DC. Hindi, ano to eh. Positive bias na flipper eh. Ang diode. Ano ba? Pag dito, ano to? Then, pag, Positive to, no? Positive, negative. ah, dadalo siya dito. Dito, hindi. Diode din, di ba? Forward bias to. Kapag forward bias sa kabila, hindi siya. Negative, reverse. Pero, ano kung output kasi ng volt ng diode to eh. Huminag ako na yung ano. Ah, hindi ako sure. Pero, ah, wait lang. Binabalikan mo ba yung video, Aixer? Sige. Isiskip ko na rin dun sa part nung ano. Kasi hindi talaga ako sure. Kasi it's either, pinagpipilang ko lang either 10 volts or 15 volts. Hindi ako sure. Hmm.
Alin yung, magiging open, etong, alin yung mag-open? Itong battery o yung diode? Diode, di ba? Kaya na maghanap, di ko mahanap sa ano. Walang sinabi. Kasi kung titignan mo kasi yung diagram, yung sa PPT, kasi VP. Anong VP yan? Peak voltage? Or what? Wait lang. Positive bias sa negative. Wait lang. A bias voltage added must be greater than for the diodes for contact. For example, if the bias sets at 4 volts, then the sun is 4.7. Any other voltage level is what's output of. Okay. Bakit? With a variable diode clipping with the bias voltage for diodes, both the positive and negative to be clipped. But for both, need not to be the same device. The positive bias voltage could be at one level for both. The fuck? Hindi, ito na nga yung solving na to eh. Ito na yun eh. Gets ko na yung ano eh, mas gets ko na yung pag pinagsama ko yung clipping nito, gets ko siya eh. Pero pag isa lang nito, pag yung fuck, ano yung clipping nito? Peak voltage. Wait, yeah. Wait, I check mo to. Kasi ito yung diagram na sa PPT eh. Dahil di ko ma-interpret ano yung VP dyan. Diniem ko sa'yo, pre. Putang inang VP yan na. Ano to? Sa Discord. Yung VP na lang kasi yung problema ko eh. Like peak voltage ng alin, ng AC ko or like actually could be wait lang actually. Dede, pero yung concept lang. Yung concept lang. Kasi pag binaligtad ko, gano'n lang din naman eh. Di ba?
Yun nga eh. Di ko lang kung anong VP yan. Yung, yung 10 volts. Yung 10 volts. Oh, feeling ko nga rin eh 10 volts pa rin to. Well, sabihin natin, kung, kasi yung, okay, yung kaliwa kasi yun yung input ko eh, tama? Yun yung input ng AC, tapos yung kanan yung output. Since VP, hindi ko lang magets paano naging negative 10 volts to. Holy shit. Pero puta na, sige, yun na lang. Yun na lang. Ay wait, actually dito may parang may mali ata ako dito sa una. Kasi feeling ko negative 9.3 ba talaga dapat to? Kasi wait, alam ko dapat VP din to eh. Parang may mali ata ako nasabi kanina. Dapat negative 10 din to. Oh, kasi ideally or ewan ko, di naman sa ideally. Kasi parang yun nga na-absorb ng diode ng buong ano eh. Yung buong voltahe niya eh. Tama ba? Para na-absorb ng diode yung lahat ng 10 volts na to. Wait lang, ano yung sinabi ni ma'am dito? Negative 10 o... Oo nga, pero negative 10 o negative 9.3? Oh, negative 10. Negative 10. O tama lang, Excel na negative 10 to. Kasi pag sinabi nating negative 9.3 to, kumbaga, para may nakatakas pa na negative na 0.7 volts dito. Tama. Yun yung parang naging implication nun eh. Kasi 'di ba, although si may 0.7 volts ako na drop off, ibig sabihin, inactivate ko siya, nagsayang lang ako ng 0.7. Pero in totality, 10 volts yung inabsorb niya. Kasi di pa rin dadalo ito eh. Tama ba? Oo. Ewan ko. Hmm. Wait lang. Kasi ang sabi ni organic, ang sabi ng, wait lang. Balikan natin yung organic yun. Ah,
Ay, wait lang. Parang, wait, di ko lang kung tama yung nasa isip ko. Kasi, di ba dito ka nakatap? May nakatap ako na sabi natin voltmeter dyan. Kasi, kung si reverse bias, hindi ka natatakbo dito eh. Tama ba? Baka ang mangyayari is, etong 10 volts na to, dadaan na siya kay voltmeter. Lahat ng 10 volts. Kasi, hindi na siya dadaan dito eh. Kasi hindi tugma, ito positive, tas ito papasok ka sa negative. Yun na nga eh. Yun na nga. Dadaan na siya dun sa voltmeter mismo. So, lahat ng 10 volts na to, dadaan na mismo sa voltmeter. Kaya naging full wave to. Yun na nga eh. Mawawala na to eh. Mawawala na to. Hindi, nakakonek ka nga dito eh. Nakakonek ka dito oh. Hindi. Ang open lang yung diode eh. 'Di ba? Basically mawawala to. So kapag sinimplify natin yung circuit natin, basically ito lang ginawa ko. Wait lang. Basically ito lang ginawa ko eh. Okay, may resistor ako dyan kanina. Tapos, may voltmeter lang. Yun lang yung ginawa ko dyan. Kumbaga, lahat ng 10 volts dadaan doon sa voltmeter. Kaya siya naging full. Kaya naging full wave. Yung 10 volts na yun. Kasi nga, di ba, since naka-reverse bias, wala na dadaan dyan. I mean, although mukha siyang ano dito, kasi mawawala na to eh. Kumbaga lahat ng voltahe ko dadaan na doon sa mismong voltmeter na. Hindi ko yun yung concept nun. Oh. Oh, 10 sa taas, negative 5 yun. Ayun yung I think yun yung concept nun. I think di ako sure. Kasi mag-o-open eh. Kumbaga lahat ng voltahe dadaan na doon sa voltmeter. Dinrawing lang natin ganito kasi para di lang ma-complicate yung drawing. Okay. I don't know. Hindi ko alam. Sana yung wave lang. Kasi yun lang yung tinuro niya. Yun lang ba yung, may titiro ba siyang current? Bukod dun sa circuits. Dun sa diode circuit. Alam ko tinuro niya yung current eh. Nagpa-current ba siya dun sa ano? Wait lang kasi. Kasi di naman magbibigay yun ng ano eh. Hindi niya tinuro eh. More on analysis si ma'am eh. Lagi nag-pause pala yung recording hayop. Yeah, Pike, sir. Sige. Wait lang. Sige lang. Explain ko lang ulit kasi naka-pause pala yung recording. Nakalimutan ko yung ano. So, dito, ay problem tayo. Nakaseries si diode, pati resistor. May point silicon daw yung diode, tapos... sige lang. Mag-i-up lang naman ako dito eh. Okay. Wait lang, minute muna kita pre. Ano lang, para sa recording. Okay. So, dito, may problem tayo na nakaseries daw si diode, pati resistor. Assume daw natin si diode ay silicon, tapos si resistor ay 1K ohms. So, ano daw yung waveform ni diode pati resistor in ideal and practical conditions. So, sa ideal, since ang mangyari lang naman kay diode sa ideal is magiging conductor lang to, straight line lang. So, short. Ganito may itsura niya.
So, kapag nag-positive pati negative half cycle ako dito, 10 volts pa rin yung output ko. Within this, pag nag-tap ako dito sa line ng diode, pag nag-tap ako dito, still 10 volts. 10 volts pa rin ito ng 10 volts. Then, sa resistor naman, same thing din. Pag dito ako nag-tap, 30 pa rin, 10 volts yung pasok, 10 volts din yung labas. Diba? So, 10 volts lang yan. Dito tayo magkakaiba sa practical. So, kung sa practical, yan, dito na papasok yung voltage drop na 0.7. So, dito, pag kay practical, sa forward tuloy, positive half cycle, pink, blue. Sa positive half cycle, forward bias ang diode. So, kapag tinap natin dito sa diode yung oscilloscope natin, makakat siya sa 0.7. Kasi yung output ko 0.7 eh. Diba? Tapos, pagdating kay negative half cycle, magbabalik na rin lang natin, wala na to. Open circuit. Open circuit ang diode natin. Kumbaga, ganyan na siya. Ganyan. So, ibig sabihin, dadaloy lang yung kuryente dun sa voltmeter natin, dun sa mismo oscilloscope na. So, ibig sabihin, yung peak voltage, yung mami-measure nung yung magiging output natin. Then, yun na yun. Sa practical na diode. Paano naman sa resistor? Sa resistor, sa positive half cycle, try natin ulit. Positive half cycle. Okay, dumaan ka kay diode. Then, since ito 0.7 volts, ang voltahe na dito sa resistor na to ay 9.3 volts. So, yun na yung max natin, 9.3 volts. Kasi yun yung dumaan sa resistor natin eh. Diba? So, 9.3 volts, ito. Yun na yung okay na tayo sa positive half cycle. Sa negative half cycle naman, since wala na to, mangyayari na sa circuit natin is something like this. Kumbaga, may paganyan. Ito yung nakatap natin na voltmeter. Wala kang makukuhang voltahe dito. Kasi hindi naman kompleto yung circuit eh. Stuck siya dyan eh. Diba? So, walang voltahe dyan. So, ibig sabihin, ang waveform natin dito is pag ganito. Ay, sorry. Yan. Pag ganito lang. Yung may peak voltage na 9.3, magpupulse lang siya na 9.3 sa positive cycle. So, yun na yung sagot. Okay na ako, pre. Napag-yap na ako. Yeah. Okay. Oh. Pero sabihin natin may ibang components pa. May ibang components pa. Edi, I mean, no. Actually, never mind. What do you mean parallel? Hindi, apply natin yung concept nito. Saan ba yun? Ito, yung concept nito. Either case 1, case 2, or case 3. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, kunwari, dito ako nag-tap. Diyan ako nag-tap. Waveform. Okay, interesting. Sige. Tingnan natin. Okay. Hindi naman. Okay lang naman. Okay. Okay. Paano naman kung parallel? Yan. Mayroong tanong. So, sabihin natin may AC 1K ohm. Ano pwedeng dito? Ay, wait. Paano kung parallel? Wait. Kung titignan natin dito. Basically, pag parallel, diba? Pag nag-parallel tayo ng diode, it's either one or the other lang mag-on na diode. Diba? Kita naman sa mga cases natin na ginawa dito. Diba? So, parang, isipin ko, since isa lang naman, what if tanggalin ko na lang yung isa kasi patay naman eh. Diba? Di naman dadaloy doon yung kuryente ko. Diba? So, parang, ang nangyayari, minsan dito sa mga circumstances na to, nagiging series na rin. Babalik ka doon sa series.
Gets mo ba? Kasi 'di ba dito, case 1, yung isa lang yung magta-turn on dito na diode. So, pwede ko na tanggalin 'to. In, yung ano, yung naka-off. Tapos, hmm, meron. Wait, ano? Then meron, pero ito lang naman, ito yung concern ko eh. Ito yung concern ko eh. 'Di ba? Yan yung concern ko. Most of the time, most of the time. Yung mismo buong parallel na to. Yan naman, nagiging series din siya minsan eh. Oo. Okay. Okay na ba tayo dito? Para ano, tawag dito? Clipper? Okay. Hindi ko lang pa anong example yung nangyayari dito. I don't know. May, uh, uh, you wanna dito is R1, R2, bali R1. Oh, practical ka na. Yun lang naman yung importante dito. 1K ohm. Wait lang. Hindi ko pa natatap. Ay, actually, sige, wait lang. 0.7 volts. Bali, ang kukunin mo, ito, yung mga diodes. Kunin mo yung waveform ng kada diode. Ay, wait lang. Ang voltage source ko pala ay, sabihin natin 30 volts. Ito yung positive, ito yung negative. Lang. Limit mo na ako. Okay, so, si D1. Okay, pag nag-positive half cycle ako, kunin ko na muna siguro mga voltahe na ito, no? Kasi lahat dapat na ito is, they call this, dapat magta-30. So, dito, since ito 0.7 na to, alam kong 0.7 to, dapat ang papasok dito ay 0.7 volts din. Ang labas, 0.7 volts. Kasi nakaparallel ako. So, dito, alam ko na rin 0.7 to. Alam ko rin 0.7 to. Wait. Lang. Wait lang ha. Wait lang pre ha. Kasi, kung isipin natin, 'di ba? Ang positive half cycle nito, parang wait lang. Wait lang. Okay, since 1k ohms, pwede ko na lang i-divide by pwede ko na lang divide by 2 to. Bali, ilan to? 1, 2, 3. 2.1 volts tama? Yung tatlong to. D1, D2, D3, 0.21. Ay, 2.1. Oh, R2. R2, R2, R2. My bad.
De, R2 pati dito. Dito. R2 pati dito. Ay, hindi. My bad, my bad. Okay. 2.1 volts. Lahat count pa. Hindi kasi yung tatlong diode pag pinagsama ko. 2.1. Bali. Kaya nga eh. Wala akong calci. Wait lang. Wait lang. Okay. Bali. Ay, naka-complex pala ako. 27.9. Huh. Wait. Okay. Never mind. Tama na pala to. Huh. 13.95. Ah. Kasi, wait. Kasi, ano kasi in-identify ko muna yung voltage ng lahat kasi para maano ko. Ay, shit. Wait lang. Bago pinahirapan ko talaga buhay ko. Kasi wait lang. Ang ginawa ko 0.7, 0.7. Kasi technically tama kasi 0.7 na lang dadaloy dito sa diode ko eh. Tama, 0.7. 0.7 ang voltage drop ko dito. Kumbaga pa wait lang. Simula pa lang muna ako dito. Bale, wait lang. Okay, labelan natin to as point A. Point B. Point C. Point D. E. F. G. Yan. Dito, kay A at B pares lang yan eh. So, 30 volts pa to. Tapos, simula nung kay 30 volts, teka, paano ko explain to? Oh my God.
Kasi ang ginawa ko na lang dyan kasi ano eh, bale 30 minus yung mga voltage drop. So may voltage drop ako kay R1 na ano yung voltage drop ko dito? IR. I, IR1. Tapos, voltage drop ko kay diode minus 0.7. Yun yung D1. Tapos, voltage drop dito, since pares lang naman sila ng magiging voltage drop kasi parallel. Minus 0.7 lang uli. Tama kasi parallel eh. Diba? So, minus 0.7 ulit. Tapos, yung pangatlo naman, ay, yung sa R3 naman, since si R3 ay pares lang kay R1, so minus IR1, IR1 lang uli, kasi pares lang sila ng R1 na R3 eh. Tapos, minus 0.7 is equal to 0. Tapos, pag sinipsolve ko, bariter, hindi, nag-Kirchhoffs lang ako. Voltage law. Bale, hindi, ang gagawin ko dito, gagawin ko siyang X, pag-iisahin ko. Bale, ang magiging negative 2 IR1. Kasi yung IR, since si IR1 is equal to voltage 1, tama. Tama. Yun yung naging voltahe ko eh. Bale, wait lang. Ito pag pinagsama kong tatlong to, 2.1. Yan, 13.95. Ay, wait lang. Tama, 13.95. So, bali yung 13.95 volts. Yun na yung voltage drop. Tama, voltage drop. Tama, voltage drop. I guess. Tama lang. Tama lang pala. Tama lang. Tama lang pala. Para sa D1, since ito, 30, so nanggaling ako B to C, nag-voltage drop ako ng 13.95. Bale, 13 minus 13.95. 16.05. Ay, 05. Bale, from C, 16.05 to D. Iba natin kulay para din nakakahilo. So, simulan natin sa iba natin kulay. Yan. Simula ako 30 volts, di ba? Tapos, may voltage drop daw ako ng 13.95. Tama? Tapos, 30 minus 13.95 is 16.05. Since nag-voltage drop ulit ako ng 0.7, minus 0.7. So, from yung point D is 15.35. So, itong 15.35 volts, nagparallel. Dumaan kay D2, dumaan kay R2. Ang labas, since pares lang naman sila ng voltage drop, bali 15.35 minus 0.7 ulit, 14.65. So, yung voltage ko at E is 14.65. Then, nag-voltage stop ako dito, 14.65 minus 13.95, 0.7. Tapos, wala na to. Nag-voltage stop na, wala na. Bumalik na ako. Wait, tama ba? Tama. Tama ba? Lahat ng voltage, pag voltage minus yung mga voltage drop is equal to 0. Tama ba? Tama. Okay.
Bagay, okay lang, tama. Bale, ang magiging waveform ko dito, um, puta, in-overthink lang natin mga bagay-bagay dito, ha. Hindi ba? Parang in-overthink ko lang mga bagay-bagay kasi di ba pare-pares na sila ng ano? Kasi okay, pag positive bias, 0.7. Matik na yan, 0.7. Pag negative bias, since hindi na gagana to at negative bias, wala na. Di na siya makakarating kay D1, tama ba? Okay, D1 pa lang to, ha. So, wala na. Pulsating ka na lang. Di ko sure kung tama to, ha. Pulsating na lang to. Hmm? Kasi tignan mo, pag magne-negative cycle na ako, bayan natin ulit yung kulay. Oo. Kasi dito pa lang sa D3 pa lang wala na eh. Kumbaga nandito na lahat. So parehas lang sila ng kay D2. Parehas lang. Kumbaga parang hindi na babalik. Ganun pa rin. 0.7 pa rin. Yung alin. Bale 0.7 tapos kay D2 ganun din. Pulsating lang. 0.7. Pero pag tignan kay D3, yan, dito na tayo mag-iiba. Kasi, pag nag-reverse bias tayo, tsaka tayo magkakaroon ng full wave. Kasi nandito na lahat eh. Nandito na lahat nung lahat ng shit eh. Tama ba? Wait lang. Ini-imagine ko eh. Wait lang, ini-imagine ko eh. Kasi pag negative, mag-open switch. What? Tama lang. Tama lang. Ito 0.7, ito negative 30. Hindi ko lang kung tama to ah. Hindi ako sure. I am not sure. Hindi ako sure, Ike, hindi ako sure. Ewan ko, parang masyadong madali eh. Pero parang nagme-make sense din siya sa akin kasi itong mga bagay-bagay na to, yan, yung mga yan, parang pwede ko lang silang i-simplify eh into something like more simpler. Because basically ito lang ginawa ko eh. 'Di ba? So parang tas nag-tap lang ako dito. Parang yun lang yung ginawa ko dun sa problem na to eh. Okay. Okay ka na dito? Okay, so with all that said, 'di ba? Punta na tayo sa
bridge rectifier. Okay, pull up ko lang yung circuit ng bridge rectifier. Concept. Concept lang. Kasi basically, itong bridge rectifier, ito na yung core concept ng ating mga power supply. Kasi tinatransform niya from AC to DC. Right lang, hanapin ko lang. Bridge rectifier. Okay. Kasi, okay, kung titignan natin itong circuit na to alone, i-apply natin sa mga, sabihin natin mga, sabihin natin, ito yung ginawa nating circuit sa power supply. Di ba ang pangit, ang pangit. Kasi parang nilimit mo na yung voltage ko pa dito eh. 'Di ba? Kumbaga nagpasa ko ng 220 tapos biglang ay puta 0.7 lang yung kaya ko. 0.7 lang yung malalabas ko. 'Di ba? Parang wala akong kwenta. 'Di ba? 'Di ba? Di ko siya sasabog pa rin yung diode mo. Pero etong diode clipper, since I mean ito ang alternative ba? Voltage diode limiter ba to? If I'm not mistaken. 'Di ba? Parang ito yung one half of the equation eh. Dito naman tayo sa kabila. Yung bridge rectifier. Lang, sa mga pwede yung drawing. Yan, dito na lang. Okay. So, si bridge rectifier, isa siyang full wave. Full wave rectifier. Ano nga ba si full wave? Kasi kanina, di ba, half wave lang to. Half wave lang yung nakikita natin. Ganyan. Ganyan, half wave. Pag full wave, meron na to. I mean ito, pag ganun. Ay, sorry. Pag ganito. Meron na sa in-between. Baka nagpa-pulse na siya. Mas maano yung frequency ng pulse, yung pulse. So, ano nga ba itsura ng isang full wave or ng isang bridge rectifier? So, meron daw akong okay, ang gagawin ko na lang ano lang. Kasi di ko nilalagay yung transformer kasi AC. Ano lang 'yan? Another form of AC. Sabihin itong ano lang to, parang nakakalimutan ko yung solving nito. Kasi parang ang ibibigay ata yung number of turns ng step up, ng step down ng kunwari ratio ng or sige mamaya. Kinuha ko nandun kay organic yun eh. Bale, meron akong sabihin natin may resistor ako. Hindi, wag na pala. Ano ba na ito? Tama ba? Wag ni-rotate. Tama. Yan. Tapos, ang dami kong naalala dito eh. Putik na yan. Ay, mas maganda nga pag binaba ko to. Dito. Kaya nga eh. Dami ko naalala dito sa putay na diamond na to eh. Yan. Tapos, yan. Tapos may load resistor daw tayo dyan. Ay. Ito pala ay nakakonect dito. Tapos ito. Tama ba? Si load resistor ay nakakonect doon. Okay. Tapos, okay. Sabihin natin ito si D1, D2, D3, D4. Okay, tapos may load resistor daw tayo, tapos yan AC. So, ito tayo positive, negative. So, paano yung waveform nito? Paano natin makukuha yung full wave na rectifier na waveform? So, punta muna tayo sa positive, forward bias. Forward bias tuloy. Tama, positive half cycle pala. So, sa positive half cycle, papunta dito yung kurente. Diba? Punta dito. Yan. Tapos,
pagdating dito sa point na to, ang choice na lang ay papunta kay D2. Tama? Kasi pag pumunta ka kay D1, reverse bias na yun eh. Di na siya pupunta doon. Tama? Okay, tas dito, yan. Okay, kung tatanungin mo, tatanong ka, paano to? Kasi pwede siya pumunta dito, pwede din siya pumunta dito. Diba? Wait, tama ba drawing ko? Baliktad pala yung drawing ko. Wait lang. Kaya pala nagtataka, bakit pwede siya pumunta dun? Baliktad pala. Baliktad pala ako, guys. Yan. 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 U1, dito. Yan. Okay. Hindi na siya pupunta dito kasi naka-reverse bias na siya. Kaya, ang choice na lang, dito. Dito sa point na to. So, okay. So, dito, itong polarity na to is positive. Tama? Positive pa rin yan. Kasi nag-flow ang voltage from high potential to lower potential. So, ang polarity ng resistor ngayon is, ito nasa taas ay positive, ito nasa baba yung negative. Sundan? Gets mo pa, sir? Okay. Sige. After niya dumaan dito sa resistor, dadaan siya dito sa kable na to. Ayan. No issues. So, paano na? Saan na to dadaan? Diba? So, sabihin, okay, maglagay pala muna ako ng value. Sabihin natin, lahat ng diodes natin 0.7, tapos meron akong, sabihin natin, 20 volts. Okay. 20 volts siya dito at this point. 20 volts siya dito. Pagdaan niya kay D2, 19.3 na lang. Tama? Kasi nag-voltage na pa ako na 0.7 eh. Naglagay lang ako ng value para lang makita natin bakit ganun yung magiging flow. Okay? Naglagay lang ako ng value. Sample lang. So, dito at this point, 19.3, then dadaloy ako dito. Siyempre, may voltage drop yan sa resistor. Diba? Sabihin natin ang voltage drop ng resistor ay 2 ohms. Sabihin natin 2 ohms. Ay, 2 ohms, 2 volts. Yung voltage drop. So, ito, at this point, 17.3. Tama? Okay. 17.3. Wait, tama ba drawing ko? Parang nag-flow pa rin siya dun. Ay, tama pala, tama. So, dito at this point, 17.3 volts na siya. Tama? So, bakit ako pupunta kay D4 imbis na kay D1? Kasi 'di ba si D1 naka-forward bias naman siya eh. 'Di ba? Bakit hindi ako dadaan diyan? Tandaan natin, itong point na to 20 volts. Naka-connect si D1 dun sa 20 volts na source. Yung point na 'yon. So since hindi mo mawala, hindi ka dadaan kay D1. Patay ito. Kasi, hindi naman nagpo-flow ang kuryente from low to high. Nagpo-flow lang ang kuryente from high to low. Diba? Kasi tadawin, sige, analogy natin sa termo. Okay, never mind. Okay na pala. Pero yung analogy sa termo, like, diba, parang from low to high. Hindi siya wait, never mind. Oh, yung temperature, low to high. Tama? Ganon din dito sa concept na ito. Parang, ano lang to, high to low naman, high to low. Hindi siya pwede mag-low to high. So, dito, 73.3 volts, dadaan ka dito kay D4. Yun lang yung choice mo eh. So, nag-voltage drop ako. So, 17.3. 17.3 minus 0.7. Ilan na to? 16.6. Etong point na to ay 16.6. Same situation din kay D3. Bakit hindi ako pwede dumaan dyan? Kasi nga, may 19.3 ako. So,
Ang choice ko na lang, babalik ako sa source ko. Babalik na ako dito. Babalik na ako dito. Wala na akong choice eh. So, oo. Wala naman na akong choice eh. Saan pa ako dadaan? Di, magsisiro yan sa negative half cycle. Kasi ganoon din naman gagawin natin eh. Magsisiro yan. So, ang waveform natin dito, at least dito sa point na to is, pag ganito. Para sa positive half cycle, ganyan. Wala kang kinilip or anything. Yan, ganyan pa rin. Tapos, okay ka na sa positive half cycle. Okay ka na dito, Exer? Yung positive half cycle, gets mo na? Okay. So, next naman yung negative half cycle naman tayo. Tatanggal siya. Pero, sige, kaya. Sige. Wait lang. Purahin ko lang ito mga to. Okay. 20. Okay na siguro to. Okay. Okay, para naman sa negative half cycle, 20 volts pa rin. So, pag ganito naman ako, ganun. Diba? So, this point, 20 volts ako. Hindi ako pwede pumunta dito kasi reverse bias. Next, dito na ako. So, ang choice ko lang kay D3. So, dito, since nag-voltage ako ng 0.7, 19.3 volts pa rin. Di ako pwede pumunta dyan kasi reverse bias. Tanggal muna to. Yan. So, ang choice ko lang pumunta dito. So, since pares lang sila ng dinaanan, so, ibig sabihin, pares lang sila ng polarity ng resistor. Kasi tanda natin, pag nag-reverse bias tayo, kung ito yung original natin, malilipat ko lang dito yung positive sign, positive voltage. So, ibig sabihin, positive na to. Yan. Mamaya explain ko ano mangyayari dyan. So, dito, 19.3, may voltage na po ako ng 2 volts, 17.3 volts. Okay. Next is, after ng 17.3, daan ako dyan, daan ako dyan. Dito na naman ako. Yan. Pag dumaan ako dito, same thing pa rin kanina, dadaan ako kay 20 volts. Ito ano lang to, 17.3, diba? Oo ba? 17.3. So, ang choice ko, dadaan ako kay D1. Pag daan ko dyan kay D1, 16.6. Tapos, since din ako pwedeng bumalik dito, kasi 19.3 yan eh. Ang balik ko, kay source na. Ilan naman yung sa negative bias? Ay, negative. Reverse bias, I mean. Putik. Mali. Negative half cycle, yung bridge rectifier natin. So, ang mangyayari dyan is, since pares lang naman ng dinaanan, yung voltage ko sa negative half cycle, so technically, yung negative half cycle ko, nandito pa rin. Nandito. Kasi positive to eh. Nag-high to low ka eh. Baga, yun. Ano naman yun? Pag ganito na yung tsura niya. Kasi pares ka nag-high to low eh. Pares ng polarity. Yung dinaanan ng resistor mo. Kaya tayo nagkakaroon ng pagganto. Kasi iba na yung polarity eh. Iba na yung polarity ng kasi tingnan natin. Example, kanina ay dito siguro. Saan na yun?
Um, wait lang. Wait lang. Paano ko ba ma-explain to? Hmm. Okay, yung kasi explanation nito parang dumaan ka dun sa positive eh. Parehas ka po dumaan dun sa positive. Wait lang, paano ba pwede yan dito? I guess dito, compare natin to sa ideal nung resistor. Kasi 'di ba, ang mangyayari diyan, kunwari, yung positive half cycle mo, ito yung naging positive, ito yung naging negative, yung polarity. Pag sa negative half cycle naman ng ideal ng resistor, ang nangyayari, ito yung positive, ito yung negative. Ito naman yung nagiging positive, ito yung nagiging negative. Kaya napupunta sa ilalim yung resistor. Yan. Kakaroon ka ng negative voltage. Dito kasi, pares lang naman ang dinaanan yung voltahe mo eh. Either sa positive or negative bias. Diba? Tanda mo ko, pag sa, ay, ano ba yan? Bias tuloy. Positive pati negative half cycle. So, sa positive half cycle, ito yung positive pag ganun. Ito yung naging positive natin. Diba? Dito sa negative cycle natin, dito naman ako, nandito yung positive ko, nasa kabila side. Pero, dito pa rin ako dumaan. Diba? So, positive pa rin to. So, ano nangyayari is, hindi na nagiging negative to. Nagiging positive na yung polarity ng ating resistor. Or kung ano mong component. Kaya, para hindi na, para wala ka negative voltage dito pagdating sa bridge rectifier. Di ko lang kung tama yung pagsasabi ko, pero yun ninitindihan ko. May tanong ka ba, sir? Tigyan lang naman yung sa bridge rectifier eh. Ano yung pinapasolving nito sa bridge rectifier? Hindi yung nakinig dun eh. Yun nga eh. Hindi ko na bakit di siya I don't think babalik to ng 0. Hindi, kasi okay, di siya bumalik ng 0 kasi nag-assume ako ng 2 volts dito. Inassume ko lang. Pero kapag solve natin, ano yung voltahe nito, makukuha natin. Kasi, titignan natin. Okay, sige. Try natin talaga i-solve to. Kasi technically, ang active lang na diodes dito sa circuit na to is, okay, dalawa lang. Kung papansin mo, dalawa lang yung nagiging active eh. Tama? Kada cycle. Kada half cycle pala. Kada half cycle. Dalawa lang. Dalawang diode lang. So, ibig sabihin, meron akong 20 volts na total, minus yung dalawa, magiging 1.4 volts. Tapos, minus yung sa load yung voltahe nung resistor ko. VR is equal to 0. Pag sinip-solve natin yan, magiging, ano na to, 18, ito to. Ito. Yung voltahe sa resistor, ito. Ay, putik na bura. Yan. Pag sinip-solve yan, ano na to, 18.6 if I'm not mistaken. 18.6 dapat.
Yan. 18.6 dapat. Pinakita ko lang pala na, na 2. Kasi para lang makita natin kung dadaloy ba. Kung dadaloy ba. Yan. Pero dapat mag-0 talaga yan. So, ibig sabihin, pag dinarrowing natin yung 18.6, ang peak na ito. 18.6 to. Tama? 18.6 to. Volts. Tapos na yung waveform ko. Gets? 18.6 volts. Pag dinrowing natin yung waveform na nakatap sa resistor, 18.6 volts to, yung peak. Yung output. Tama? So, yun na yun. Oh. Kasi, yung parehas na cycle is dumaan sa positive side ng resistor. Kumbaga, yung parehas na positive, bumalik lang din sa positive. Hindi siya yung nag-positive tapos bigla nag-negative. Nag-iba yung hindi nag-iba yung polarity. Hindi na to rectifier kung ibig sabihin. Oo. Oo. What do you mean sa nauna? Hindi, kasi nag-gets natin yung concept nito eh. Nag-gets natin yung concept nito. Kasi ito, dito lang din eh. Okay, di-discuss din pala ni Ma'am yung half wave. Yung half wave rectifier. So, technically, ito lang din yun. Yung kanina. Kaya di ko na masyadong ginalos over. Kasi technically, yung clipper circuit natin kanina, half wave na yun. Oo. Kaya siya naging half wave kasi nakatap yung oscilloscope natin dun sa resistor, hindi dun sa diode. Namo, kung titignan mo yung lecture niya, ma'am. Namo. Saan nakatap yung oscilloscope natin? 'Di ba nasa resistor? Resistor. Hindi diode. Wait lang. Nag-half wave ba si ma'am? Parang never mind, full wave pala to. O, tignan mo, nakatap siya dun sa nakatap siya dun sa resistor, hindi dun sa diode. So technically, yung mga clipper circuit natin pala is half wave rectifiers. Oo. Hindi lang siya clipper, half wave rectifier din pala siya. Hindi naman sa hindi na. Parang both. They're both diode clipper. Oo. 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 Parehas sila. So, I mean, ko na, yun lang naman yun. Na-cover na naman natin siguro lahat. Na-cover naman siguro natin lahat, no? Oo, 2 hours. Siyempre. Pila ko rin na, binalikan. Dami kong na-fill na gaps doon. Okay na tayo dito? Sige. Okay na to.